Hindi ka ba natutuwa, maminamahal, yung mapasaya mo ang Diyos? Maluwalhati mo ang mahal na Panginoon. Samantalang nun tayo po'y nasa kadiliman, nun tayo po ay mga makasalanan pa, hindi tayo naiyang gumawa ng masama. Hindi tayo naiyang magmura. Hindi tayo naiyang magnakaw. Hindi tayo naiyang mga lunya. Hindi tayo naiya gumawa ng mga bagay na masama. Bakit? Naluluwalhati natin yung kalaban ng Diyos, si Satanas. Na wala namang ibinigay sa iyo kundi pagkasipayo, karamdaman, problema, kahirapan. Wala namang ibinigay sa iyo mabuti. Pero ngayon, nasa kaliwanagan ka na, dinala ka ng Diyos mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kaliwanagan. Ang gagawin mo, ipahayag ang kanyang dakilang karangalan, tapos tsaka mo naman itatagong, tsaka ngayon naiya ka. Nung gumagawa ka ng masama, hindi ka naiya. Pero ngayon, gagawa ka ng mabuti through spreading the gospel, sa pamagitan ng pagtulong, sa pamagitan ng pag-abot ng mga pangailangan ng iba, naiya ka ngayon. Tapos nagpapatotoo ka dati na ikaw ay ganon, ikaw ay ganyan. Ngayon, sa mabuti, naiya ka naman. Nakaka-offend sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Yan po ang mga dahilan. Bakit nawawala ang liwanag natin, hindi nananatiling maliwanag? Kaya sabi ng Biblia, our light may represent our knowledge with Christ. Yung liwanag natin, ito po yung nagre-represent ng ating pong knowledge, ng ating kaalaman sa ating pinakamamahal na Panginoon. Our light represent our knowledge with Christ. Nagpapayag ito ng alam mo, kilala mo sino ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Nagpapayag na yung kaalaman patungkol kay Kristo. Pag hindi mo alam ang ating mahal na Panginoon, hindi mo kilala. Paano kang masabing naging anak ng liwanag? Samantalang sabi ng Biblia, ang mahal na Panginoon ay liwanag. Sabi rito, John chapter 1, verse 4 and 5. Tapos talo natin ang verse 9. Ang ating mahal na Panginoon, ang tunay na liwanag. Siya ang tunay na ilaw. Kaya hindi basahin natin. Dito po sa unang Juan. Diretso 5 na. Sa 5 na. Sige po. Verse 5 hanggang 9. Verse 5, tapos verse 9. Dito po sa unang Juan, Kapitulo 1, talatang 5 at 9. At ito ang pasabing aming narinig sa Kanya at sa inyo'y aming binabalita na ang Diyos Excuse me po. First John. Unang Juan, Kapitulo 1, 5 hanggang 7. Ay, John pa, excuse me po. John 1:4. John 1:4 hanggang 5, talo ng 9. Dito po sa Juan, Kapitulo 1, talatang 4, talon ng 9. Nasa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. 9. Nagkaroon ng tunay na ilaw sa makatuwid bagay ang ilaw na lumiliwanag sa bawat tao na pumaparito sa sanlibutan. Amen. 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 Ang sabi ng Biblia, nagkaroon ng tunay na ilaw sa mga bagay, ang ilaw na lumiliwanag sa bawat tao na pumaparito sa sanlibutan. Ang ilaw, ang sabi ng Biblia, ito po ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Siya ang ilaw. Amen? Ang sino man lumalakad sa ilaw, sabi, kailanman ay hindi lalakad sa kadiliman. Pag kilala mo ang ating mahal na Panginoon, sabi, our light may represent our knowledge with Christ. Yung pagkakilala mo kay Kristo, maminamahal sa ating mahal na Panginoon, ang magpapayag na ikaw ay nasa liwanag, maminamahal. Pero pag wala kang alam patungkol kay Kristo, hindi mo alam. Hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya nga kapag gawain, maminamahal, wag kayong lalayo, wag kayong pupunta sa mga sulok-sulok. Dito ka lang makakita ng mga kapatiran mas gustong nandun sa sulok-sulok. Pag tayo nasa gawain, huwag kayong pupunta dyan sa mga gilid-gilid. Hindi kayo binibilang ng Diyos sa mga sumasamba. Sabi ng Revelation chapter 11, verse 1 and 2, bilangin mo ang nasa loob ng chapel. Huwag yung mga nasa labas. Yung nasa labas, huwag mong isama sa ibibilangin.
Pag nasa labas ka ng chapel, andiyan ka sa sulok-sulok, hindi ka kasamang binibilang ng Diyos na sumasamba. Para ka ring absent. Amen? Nasa Revelation 11, verse 1 and 2. Malalaman nyo, ang Kristiyano, maminamahal na lumalakad sa liwanag, sabi, our light may represent our knowledge with Christ. Malago ang alam nila sa salita ng Diyos. Bakit malago? Nandiyan sila sa gitna. Nagde-take note yan. Pero, yung walang alam patungkol sa kaalaman patungkol kay Kristo, nandiyan sa sulok-sulok. Hindi yan makikinig sapagkat sabi, ayaw nilang malantad ang kanilang masasamang gawa. Sa madaling salita, kaya ayaw pumunta sa unahan yung mga iba, ayaw pumunta dyan sa loob ng chapel, malalantad ang kalang masamang gawa. Meron silang masamang ginagawa. Sabi ng Biblia, John chapter 3 verse 19 up to 21. Tapos dagdag natin Revelation 11, 1 and 2. Pag ikaw mahilig ka pumesto dyan sa gilid-gilid dyan, si Satanas ang nagbibilang sa'yo. Hindi ka ibinibilang na sumasamba. Nagpapalipas ka lang ng oras. Huwag mong bilangin yung nasa labas, sabi ng Bible. Revelation 11, 1 and 2. Kaya kailangan, kapag sambahan, nandito ka sa gitna. Sabi, ang lumalakad sa liwanag ay lumalapit sa ilaw. Ang mga lumalakad sa kasalanan, lumalakad sa kadiliman, lumalayo sa ilaw sapagkat ayaw nilang malantad ang kanilang masasamang gawa. Kaya ayaw makinig na salita ng Diyos, may ginagawang misteryo yan. May ginagawang milagro na kasalanan yan. Kaya ayaw nilang lumabas sa ilaw, makinig sa ilaw, lumapit sa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang gawa. Sabi ng John 3:19 hanggang 21. Kindly, basahin natin at Revelation chapter 11, dagdag natin sandali yan. Dito po sa John chapter 3 verse 19 up to 21. At ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanlibutan, at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napuput sa ilaw, at hindi lumalapit sa ilaw, upang wag masaway ang kanyang mga gawa. Dapat ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang mahayag na ang kanyang magawa ay ginawa sa Diyos. Dito sa Revelation chapter 11 verse 1 and 2, at binigyan ako ng isang tampong katulad ng isang panukat, at may isang nagsasabi, magtindig ka at sukatin mo ang templo ng Diyos at ang dambana at ang mga sumasamba doon. At ang looban na sa labas ng templo ay pabayaan mo at wag mong sukatin sapagkat ibinigay sa mga bansa at kanilang yuyurakan ng 42 buwan ang banal na siyudad. Amen. 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 Ang binibilang lang at sinusukat ng Diyos, yun nasa loob ng sambahan. Yun nandito sa loob yan, habang nasa loob ka. Yun nandun na sa labas. Ang ganyan sa may pintuan na yan. Ang ganyan. Hindi nakasamang sinusukat ng Diyos at hindi nakasamang binibilang ng Diyos. Amen? Kaya kapag nakakita kayo ng mananampalatayang umiiwas sa salita ng Diyos, may ginagawang milagro yan. May ginagawa yan. Tandaan nyo, sinabi ng Biblia. Sapagkat ang gumagawa ng katwiran ay lumalapit sa ilaw upang makita ang kanilang magawa ay gawa ng Diyos. Ang gumagawa ng kasalanan ay umiiwas sa ilaw upang wag makita ang kanilang masamang gawa. Kasi isipin nila, naku, baka tamaan ako. Naku, baka sabi ako na naman ang patamaan. Hindi naman sila pinapatamaan. Pag tayo nakakarinig ng salita ng Diyos at itinutuwid yung ating mali, hindi tayo pinapatamaan. Ang tawag diyan, tayo ay itinatama. Amen? Tayo'y nililinis. Sabi ng John chapter 15, verse 1 and 2, kayo'y nililinis sa pamagitan ng kanyang mga salita sapagkat ang mga Kristiyanong nagbubunga ay nililinis niya para lalong magbunga. Paglilinis yun para magbunga. Pero sa mga tao, sabi sa mga ayaw ng liwanag, sila'y lumalayo para mga minamahal, huwag malantad ang kanilang masamang gawa. Pero sa mga gusto ng ilaw, sabi rito, ngunit ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang mahayag na ang kanyang mga gawa ay ginawa ng Diyos.
Pag gusto mo ng tama, pag ang tao'y lumalakad sa katwiran, gusto niya ng tama, lalapit yan sa ilaw, lalapit yan sa salita ng Diyos. Kasi gusto niyang maluwalhati ang kanyang gawa ay gawa ng Diyos. Pero pag meron kayong nakitang pag-preaching na, aalis na. Imbestigahan niyo yan. May ginagawang masama yan. Pero sabi ng Biblia, walang bagay na nanilihim na hindi mabubunyag. Dapat, ang lahat ng mga lihim ay dapat inilalantad sa liwanag upang maluwalhati ang kanilang magawa ay gawa ng Diyos. Amen. Kaya dito po, maminamahal, sabi, may 4 na bagay para matiyak nating tayo nasa liwanag. May 4 na bagay para matiyak nating nananatili tayo sa liwanag. Merong 4 dito sa Banal na Kasulatan. Unang-una, if our doctrine and belief about God is right. Kung ang ating paniniwala tungkol sa Diyos ay tama. Kasi maraming mga nag-aakala nasa liwanag sila, pero nasa kadiliman. Totoo yan. May mga hawak na Biblia. Sabi ng Biblia, Thy word is the light unto my path and the lamp unto my feet. Pero meron silang salita ng Diyos pero nasa kadiliman. Paano? Kapag ang kanilang paniniwala sa Diyos ay mali. Katulad ng sinabi ng 1 John chapter 4 verse 1 up to 3, tsaka 2 Peter chapter 2 verse 1, unang-una sabi rito, maminamal, hindi nila kikilalanin ang incarnation of Christ. Hindi sila naniniwala na mayroong Diyos na nagkatawang tao. Kaya nga ang tingin nila kay Kristo, tao, tao, tao. Hindi sila naniniwala sa incarnation of God. Hindi nila pinaniniwalaan na once upon a time, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Pero yung mga may hawak ng Biblia na sinabi, your word, thy word is the light unto my feet and the lamp unto my path. Kala nila porket hawak nila ang Biblia, nasa liwanag sila. Pag hindi ka pag mali ang paniwala mo tungkol sa Diyos, nasa kadiliman ka pa. Tingnan nyo, 1 John 4, 1 up to 3, tsaka 2 Peter 2, 1. Itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila ng kanyang banal na dugo. Unang Juan Kapitulo 4, talatang 1 hanggang 3. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila sa Diyos, sapagkat maraming magsilitaw na mga bulaang propita sa sanglibutan. Dito'y nakikilala ninyo ang espiritu ng Diyos at ang bawat espiritu nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman at ay sa Diyos. Ikalawang Pedro, Kapitulo 2, talatang 1. Kalawang Pedro, Kapitulo 2, talatang 1. Ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan ng mga bulaang propita, na gaya naman sa inyo'y nagkakaroon ng mga bulaang guro, na mga papasok sa lihim, ng mga nakapapahamak, ng mga hidwaang pananampalataya, na itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila, na magtataglay sa kanilang sarili ng madaling pagkapahamak. Amen. 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 Kaya ito po, maminamahal, ang 4 na paraan para malaman mong nasa liwanag ka. Unang-una, if our doctrine and belief about God is right. Pag tama ang paniwala mo tungkol sa ating mahal na Panginoong Kristo. Sabi ng Biblia, great is the mystery of godliness, God was manifest in the flesh. Ang pinaniniwalaan nating Diyos ay nagkatawan tao para iligtas tayo sa kasalanan, para siya ang mabayubay sa krus upang iligtas tayo sa kaparusahan ng kasalanan at ng kamatayan. Si Kristo na ang namatay sa atin imbis na tayo ang parusahan sa kamatayan. Amen? Yan po ang totoong doktrina na nakasulat sa Biblia. Ang Diyos ay nagkatawan tao. Pero kapag may mga banal na kasulatan, may Biblia, pero sabi, mali ang kanyang paniwala about God. Hindi sila naniniwala sa incarnation of Christ. Sabi rito sa 1 John chapter 4 verse 1 up to 3, sabi rito, mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagat maraming magsisilitaw na bulaang propeta sa sanlibutan. Dito ay nakikilala nyo ang espiritu ng Diyos at ang bawat espiritong nagpapahayag
na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. Ibig sabihin si Kristo ay napasalaman, yun incarnation of God. Nagpahayag sa laman ang Diyos. Sabi ng verse 3, at ang bawat espiritong hindi ipinahayag si Jesus ay hindi sa Diyos, ito ang Antikristo at inyong narinig na darating na at ngayon nasa sanlibutan na sila noong 1914 pa. Amen? Maliwanag, maminamahal. Pag ang paniniwala ng isang pananampalataya na isang religion ay hindi naniniwala sa incarnation of God, incarnation of Christ, yung ang Diyos ay nagkatawan tao, yan po, mga minamahal, ay lumalakad sa kadiliman. Sabi rito, sa 2 Peter chapter 2 verse 1, sabi rito, ngunit may magsisilitaw din naman sa bayan na mabula ang propeta, gaya naman sa inyo'y magkakaroon ng bulaang guro, ay magsisipasok sa lihim ng pagkapahamak at mga hidwa ang pananampalataya, itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila na magtataglay ng kanilang sarili sa madaling pagkapahamak. Itatakwil pati ang Diyos na nagkatawang tao na bumili sa kanila. Sabi ng Hebrews 9:22, without shedding of blood is no remission of sin. Pero nakakalungkot, maminamahal, mas gusto ng tao ang mali. Mas gusto ng tao, maminamahal, ang hindi katotohanan. Ang tinitignan kasi nila yung maganda, marami, disiplinado. Kasi disiplinado nga naman talagang sa pagsamba, talagang pag sinabing gantong oras, nandun na, sarado na yung pintuan. Hindi ka na makapasok. Pero dito, maminamahal, sabi ng Biblia, whosoever will, ang malapanon laging bukas ang loob. Sabi, ang sinumang gusto ay pumasok na walang bayad sa pintuan. Sabi ng Biblia, sapagkat ako ay magliligtas. Naparito ang ating malapa para magligtas, hindi para magpahamak. Amen? Siya na may ibig ng lahat ng tao ay makaalam ng katotohanan at sila'y maligtas. Kaya kapag ang paniwala mo, ikaw ay hindi naniniwala sa Diyos na nagkatawang tao, hindi ka naniniwala na si Kristo ay Diyos, you are in the darkness. Nasa kadiliman ka. Amen? Pangalawa, sabi dito, maminamahal, if you should walk in the light or righteousness, kapag ikaw ay lumalakad, maminamahal, sa liwanag at sa katwiran ng Diyos, maminamahal, ikaw po'y nakatitiyak na nasa liwanag pa. Paano mo malaman nasa liwanag ka pa? Dapat alam mo kung anong ibig sabihin ng if you walk in the light, as he is in the light, with fellowship one with another. Basahin natin mga talata. 1 John chapter 1 verse 5 up to 7. Mamaya sa 1 John 2:9 hanggang 11. Dito po sa 1 John chapter 1 verse 5 up to 7. At ito ang pasabing amin narinig sa Kanya at sa inyo'y aming ibinabalita na ang Diyos ay ilaw at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Kung sinasabi natin tayo may pakikisama sa Kanya at nagsisilakad tayo sa kadiliman, ay nangangabulaan tayo at hindi tayo nagsisigawa ng katotohanan. Ngunit kung tayo nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na Kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Dito po sa 2 John chapter 1 John, Brad. 1 John. 1 John chapter 2. 2 up 9 up to 11. Ang sino mang nagpapatuloy at Sandali. 2:9. 1 John 2:9. Ayun, nasa TV. Basahin mo sa TV. at nagsasabing siya ay nasa liwanag at napod sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa hanggang ngayon. Next po. 10, verse 10. 10. At umiibig sa kanyang kapatid ay nanaan sa liwanag at sa kanya'y walang anumang kadela ng ikatitisod. 11 po. Ngunit ang natpuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman at lumalakad sa kadiliman at hindi niya nalaman kung saan siya naparoon sapagkat ang mga mata ay binulag ng kadiliman. Amen. Praise the Lord. Sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal, we should walk in light and righteousness.
Kung matitiyak mo na ikaw ay nasa liwanag pa, sabi ng Biblia, lumalakad ka sa liwanag. Sapagat sa Diyos, walang anumang kadiliman. Ang Diyos ay ilaw. Sabi po rito, kung sinasabi natin may pakisama tayo sa Kanya, ngunit nagsisilakad tayo sa kadiliman, ay nagbubulaan tayo, hindi tayo nagsisagawa ng katotohanan. Sa 1 John 1:7, if we walk in the light, as is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. Amen. Ibig sabihin niyan, maminamahal, kung nananatili kang lumalakad sa katwiran, lumalakad ka sa liwanag, nananatili kang ilaw, maminamahal, nasa sa iyong ilaw ni Kristo. If you walk in the light, as is in the light, we fellowship one with another. Ang fellowship, maminamahal na tinutukoy dito, fellowship one with another. Hindi yung fellow in the same ship, yung magkasama kayo sa isang church, magkasama kayo sa isang barko. Ang fellowship na tinutukoy dito, fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ cleanses us from all sin. Sabi rito, ito po yung tinatawag na forgiving one another. Love one another. Praying one another. Forbearing burden one another. Receiving one another. Malawak ang ibig sabihin ng tinatawag na we fellowship one with another. Pero, kung ikaw ay lumalakad sa liwanag, sabi mo na sa liwanag at tapos napupot ka sa iyong kapatid, sabi rito, hindi ka lumalakad sa liwanag kundi ikaw ay nasa kadiliman hanggang ngayon. Sabi ang nagsasabing siya ay nasa liwanag at napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa hanggang ngayon. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananahan sa liwanag at sa kanya'y walang anumang kadailan ng ikatitisod. Kapag lumalakad ka sa liwanag, hindi ka kailanman matitisod. Paano ka matitisod? Ang liwaliwanag. Ang natitisod lang, yung mga naglalakad sa dilim. Pero pag lumalakad ka sa liwanag, walang dahilan ay ikaw ay matitisod. Kaya ka natitisod, nakikita mo yung mali ng kapatid mo, nakikita mo yung mali ng kapwa mo, lumalakad ka sa kadiliman. Kasi kung lumalakad ka sa liwanag, hindi ka matitisod, maliwanag eh. Pwede kang matisod kung madilim. Kaya ka natitisod, ang totoo niyan, hindi nakakatisod yung kapatid mo. Lumalakad ka sa kadiliman, kaya ka natitisod. Yun ang dahilan nun. Sabi ng verse 11, ngunit ang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman. Lumalakad sa kadiliman, hindi niya nalalaman kung saan siya paroroon sapagkat ang kanyang matay binulag ng kadiliman. Kaya nga, ang tunay na fellowship one with another, sabi, love one another. Praying one another, forbearing burden one another, forgiving one another, receive one another. Malawak ang ibig sabihin ng fellowship one with another. Yung magkaroon tayo ng harmony, magkaroon tayo ng pagmamahalan, magkaroon tayo ng pagkakaisa, magpatawaran sa isa't isa, wag magbulaan sa isa't isa, wag maggumawa ng katitisod sa isa't isa, kundi magdamayan, magtulungan, magpasan ng mga pasanin ng bawat isa. At ang sabi ng 1 John 1:7, and the blood of Jesus Christ cleanses us from all sins. Mapatawad lahat ng Diyos ang kasalanan mo kapag ang pagsamba mo ay fellowship one with another. And the blood of Jesus Christ cleanses us from all sin. Pero kung sumasamba ka, tapos meron kang kagalit, meron kang kasamaan ng loob, wala kang magandang harmony sa kapwa mo Kristiyano, ang tawag yon fellow in the same ship. Magkasama lang kayo sa church, pero wala yung tunay na fellowship. Para lang tayo nasa kinagis ng reliyon natin. Yung kinagis ng reliyon natin, sasamba tayo pero hindi tayo magkakakilala. Makita mo ang mga taong nagsisimba doon, kung sino-sino ang pinag-uusapan, kung ano-anong pinag-uusapan. Wala yung tinatawag na fellowship one with another. Wala yung forgiving one another, love one another, praying one another, forbearing burden one another, receiving one another. Wala yun. Basta wala silang pakialam. Yun ang tawag doon ay fellow in the same ship. Fellow in the same church. Hindi fellowship na spiritual. Ang fellowship na spiritual, meron tayong harmony, meron tayong damayan, meron tayong pagpapatawad, meron tayong pagkakaunawaan, meron tayong pagkakaisa, meron tayong damayan.
tinatanggap natin ang bawat isa, yun po ang ibig sabihin ng fellowship. Bawat kasalanan mo mapapatawad ng Diyos pag tunay na fellowship ang pagdalo mo sa gawain. Sabi, and the blood of Jesus Christ cleanses us from all sins. Amen. Yan po ang pangalawa, mapatunayan natin tayo nasa ilaw pa. At pangatlo, if our righteousness continues growth, not stagnant. Kung ang ating katwiran ay tuloy-tuloy tayong lumalago, hindi stagnant, yung naka-standby lang, stagnant, dapat magsilago tayo sa pagkakilala sa ating mahal na Panginoong Kristo para sa ikalalago ng ating kaligtasan. Dapat lumalalim ang ating kaalaman sa Diyos. Katulad na nabasa natin sa Proverbs 4:18, ang matuwid ay magliliwanag ng higit at higit. Nagliliwanag ng higit at higit. Ibig sabihin, habang nagtatagal ka, patuloy kang nagliliwanag, patuloy nakikita ang magandang huwaran bilang mananampalataya, lalo kang nakikita, maminamal ng mga tao, sa pamagitan ng iyong mabubuting gawa, nalulwalatin nila ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! Hindi stagnant, yung basta nakakilala lang sa Diyos, dumadalo, yun lang. Dapat nakikita nila na tayo po'y laging nagliliwanag habang nagtatagal sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ang kauli-ulian, maminamahal, if we are not hid our shine to others through spreading the gospel and show our good works. Kung patuloy po nating ipinapayag ang mga salita ng Diyos sa mga tao, nananatili po tayong nasa liwanag. Basahin natin, maminamahal, 2 uling talata, Philippians 2:15 and 16, mamaya sa Lucas 12, talatang 36, o 35 hanggang 36. 2 uling talata na po, maminamahal. Filipos Kapitulo 2, talatang 15 hanggang 16. Upang kayo maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungi sa gitna ng isang lahing liko at masama, na sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanlibutan, na nagpapahayag ng salita ng kabuhayan, upang maipagkapuri ako sa kaarawan ni Kristo, na hindi ako tumakbo na walang kabuluhan, ni nagpagalman na walang kabuluhan. Amen. Amen. Lucas, uling talata, Lucas 12:35 up to 36. Dito po sa Lucas chapter 12 verse 35 up to 36, bigkisan ninyo ang inyong mga baywang at paningasan ang inyong mga ilawan, at magsitulad kayo sa mga taong naghihintay sa kanilang Panginoon kung siya'y bumalik na galing sa kasalan, upang kung siya'y dumating at tumuktok, pagdakay mabuksan nila siya. Amen. Amen. Palakpakan natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Maminamahal, sabi ng Biblia, kung ipapayag natin ang salita ng Diyos. Kung ibabahagi natin ang salita ng Diyos, sabi ng Biblia, tayo po ay nagiging walang sala, walang malay, mga anak ng Diyos, walang dungis sa gitna ng mga lahing liko at mga masasama na lumiliwanag tayo sa tulad ng ilaw sa sanlibutan na nagpapahayag ng salita ng kabuhayan, nagpapahayag ng salita ng Diyos. Nagliliwanag tayo sa gitna ng kadiliman sa mga taong liko na hindi pa nakakakilala sa ating mahal na Panginoon. Amen! At sabi rito, kaya nga, bikisan nyo ang inyong mga baywang. Ibig sabihin ng bikisan ng inyong may baywang, dapat handa tayo lagi sa paglilingkod. Lahat ng ginagawa natin paglilingkod sa Diyos, kahit nasa labas na tayo ng church, kahit wala tayo sa bahay-sambahan, bikisan nyo ang inyong baywang. Ibig sabihin, maganda kayo sa paglilingkod. Yung bikisan ng inyong baywang. Kasi ang mga alipin, meron silang tuwalya dito sa baywang nila para ipaglingkod sa kanilang Panginoon na pinaglilingkuran. Pamunas yan ng paa ng kanilang Panginoon. Meron silang bigkis dito sa baywang, pamunas ng paa. Ibig sabihin, para sa paglilingkod. Ihanda nyo ang inyong sarili sa paglilingkod. Bikisan nyo ang inyong baywang. Paningasin yung mga ilaw. Ibig sabihin, ang ating mga ilaw lagi pong nagliliwanag. Huwag magpatay-sindi, huwag po maminamahal na mapundi ang ilaw natin sapagkat naghihintay tayo sa pagbabalik ng mahal na Panginoon upang kung siya'y bumalik galing sa kasalan ay upang kung siya'y dumating at tayo'y tumuktok pagdakay mabubuksan niya tayo. Amen! Pero sa mga
madilim na ang ilaw? Sabi ng Biblia, hindi bawat tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon. Kakatok sila, Panginoon, Panginoon, pero sasagutin sila, hindi ko sila nakikilala, sabi ng mahal na Panginoon. Kaya sabi, paningasin niyo ang mga ilaw, bigisan niyo ang inyong mga baywang, dapat handa tayong maglingkod palagi sa ating mahal na Panginoon at laging nagliliwanag ang ating mabubuting gawa. Saan man tayo naroon, maminamahal, ano man ang ating ginagawa, makita ang ating ilaw, na tayo po yung mga ilaw ng sanlibutan. Kahit nasa pribadong lugar tayo, nandun tayo sa ating mga kwarto, nakasuot pa rin tayo ng kabanalan. Maliban lang kung maliligo. Pero kung nasa loob ka ng kwarto, nakabrief ka lang, nakahubad ka, wala kang kabanalan, hindi ka nakabigkis ng ilaw, maminaman din nabibigkis ang iyong sarili ng kabanalan na karapat-dapat sa mahal na Panginoon. Dapat handa tayo, maminaman, sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Anumang araw, anumang oras, anumang minuto, nakahanda ang bawat mananampalataya sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Tayo tumayo, maminamahal.